Dear Pinoy Storyline. Ako si Lito, 48 taong gulang, at nakatira sa probinsya ng Katiklan. Sa buong buhay ko, wala akong inakalang makakakita ako ng isang bagay na tanging sa mga kwento lang naririnig, ang aswang. Ang kwentong ito ay isang totoong karanasan, isang bangungot na bumalot sa aming tahimik na buhay sa probinsya. Nagsimula ang lahat noong isang gabi, nang unti-unting mawala ang aming mga alagang baboy. Isang umaga, habang papunta ako sa kulungan ng mga baboy, napansin kong may isang nawawala. Akala ko'y napalaya lang ito ng isang walang ingat na bata, kaya't hinanap namin ito sa paligid. Ngunit wala kaming bakas na nakita, ni kalat ng baboy o kahit anong tunog mula rito. Kinabukasan, isa na namang baboy ang nawala. Ngayon, may naiwan ng bakas, malalalim na gasgas sa kahoy na bakod at tila mga marka ng kuko sa lupa. Hindi ito gawa ng tao, at mas lalong hindi ito gawa ng hayop. Nang gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng lahat, biglang may narinig akong ingay mula sa labas. Isang mahaba, mabigat, at parang humahaginit na buntong hininga. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sinilip ang kulungan. Sa malabong liwanag ng buwan, may nakita akong anino, matangkad, may mahahabang kamay, at tila may kumikinang na pulang mata. Nang tumapat ang liwanag ng aking flashlight, bigla itong nawala na parang usok. Kinabukasan, wala na ni isang baboy ang natira sa kulungan. Ang lahat ay mistulang naglaho na lang. Ang bakod ay may malalaking sugat ng pagkasira, at sa lupa ay may natuyong patak ng dugo. Hindi ko na alam ang gagawin ko, takot na takot ako, pero kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. Pumunta ako sa matandang albularyo sa aming baryo, si Casimyon, upang humingi ng tulong. Nang marinig niya ang aking kwento, biglang lumalim ang kanyang mukha at bamulong, aswang ang nasa likod nito. Sinabihan ako ni Casimyon na maghanda ng asin, bawang, at langis ng niyog na may dasal upang ipahid sa paligid ng bahay. Gabi-gabi, nagbabantay ako, takot na takot, pero determinado. Isang gabi, habang nag-aalay ako ng dasal, bigla na namang lumitaw ang aninong iyon. Ngayon, kitang-kita ko na ito. Isang matandang babae, payat ang katawan ngunit may mahahabang kuko at mapupulang mata. Humahadjadjak ito habang unti-unting lumalapit. Nang aiwaysek ko ang asin, napasigaw ito ng malakas, parang nasusunog ang balat niya. Sa isang iglap, bigla siyang tumakbo palayo sa kakahuyan, naglaho sa dilim. Kinabukasan, may napansin akong kakaiba sa isa naming kapitbahay, si Aling Petra. May malalalim na sugat siya sa braso, tila paso o sugat na dulot ng matinding init. Bigla akong kinilabutan, siya kaya ang aswang. Nagpanggap akong walang alam, pero nagmatsyag ako sa kanya sa mga susunod na araw. Napansin kong gabi-gabi, laging wala sa bahay si Aling Petra, at sa tuwing bumabalik siya, tila nanghihina ito. Hanggang isang gabi, nakatanggap ako ng balita, si Aling Petra ay natagpuang patay sa isang masukal na bahagi ng bundok. Ang kanyang katawan ay tuyot at parang naubusan ng dugo. Walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari, pero isa lang ang sigurado, natapos na ang takot sa aming baryo. Sa huli, ang nangyaring ito ay nagbukas ng aking isipan sa katotohanang hindi lahat ng kwento ay kathang-isip. May mga nilalang na hindi natin nakikita, pero sila ay tunay na umiiral. Sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito, maraming salamat. Huwag nating baliwalain ang mga kwentong ating naririnig mula sa ating mga ninuno. Minsan, ang kinatatakutan natin ay maaaring nasa paligid lang natin, naghihintay ng tamang pagkakataon upang lumitaw. Mag-ingat kayo, at huwag ninyong ipagwalang bahala ang mga kakaibang pangyayari sa inyong paligid. Dahil baka isang araw, kayo naman ang makaranas ng isang kwentong hindi malilimutan.